For today's video, ituturo ko naman sa mga valued client kung paano fill upan itong reservation agreement, yung latest version namin. For the upper side, leave it blank na lang sa project name, company name, block, lot, unit number, kahit ako na magsulat niyan. And sa reservation amount, ako na lang din magsulat. Ang kailangan nyo lang gawin is sign and printed name dito. Signature over printed name. Yan sa may, dyan sa may check. Ayan. And dito sa lower part, signature over printed name. Ako na rin yung magsusulat dito sa sellers. Yan. Ang kailangan nyo lang gawin dito sa page na to is signature over printed name. So, next na naman tayo is itong schedule of payment. Leave it blank na lang dito. Ako na lang bahalang magsulat, and also sa computation, ang kailangan nyo lang gawin is signature over printed name dito. And dito naman sa BIS, principal is yung details natin. For the upper side, sa company name, leave it blank na lang. Ako na lang din magsusulat. Ang kailangan nyo lang gawin is dito sa buyers information is maisulat yung full details natin. For example, yung first name, middle name, last name. Kung meron tayong TIN ID, tax identification number, saka may mga suffix, like let's say for example, junior, senior, yan. Then, leave it blank na lang tong name of corporation, partnership. I-check nyo na lang yan yung gender nyo. Date of birth, isulat nyo lang dyan. Place of birth, civil status, kung single, married, or widow. Citizenship, kung US citizen, US/Filipino, which is dual citizen, isulat nyo na lang dito. Then, personal email address, kailangan tama ito kasi dito i-email ni SMDC yung ating schedule of payment after 30 days. Then, isulat din natin dito yung present address natin kasi dito naman ipapadala ni SMDC yung hard copy ng contract to sell. Or either kung ayaw natin ipadala dyan, pwede naman sa permanent address or magka-appoint tayo ng SPA to get our CTS. Pero kadalasan ng mga clients is pinapadala na lang nila mismo doon sa kanilang bansa kasi libre naman ang pagpapadala and libre din ang pagbalik doon sa contract to sell. Kasi once pinadala na sa'yo, pipirmahan mo yun, yung other copy na may buyer's copy sa'yo yun, yung other copy kailangan i-return kay SMDC. After ma-consularize dyan sa ibang bansa. So, isulat nyo lang dito yung complete details ng inyong house number, street subdivision, barangay, city, province, state, country, zip code. Then, yung permanent address, isulat na lang din natin. Kung same lang din sa present address, ulitin lang natin yung pagsulat. Then, i-check nyo lang dito kung saan nyo gustong ipadala. Permanent address ba? Ayan, yung permanent address, same as present address, i-check nyo lang yan, yes or no. Then, yung telephone number, kung wala naman, yung mobile number na lang yung isulat natin. Then, kung saan natin gustong kontakin, sa Facebook ba, Instagram ba, WhatsApp ba, Viber, WeChat, or Telegram. Then, profile name or WhatsApp, Viber, WeChat, Telegram number. Yan, isulat lang natin dyan para magtugma sila doon sa mobile number na isusulat natin. Then, dito sa employer business information, isulat lang natin dito kung ano yung employer name, business name, position natin, anong address ng company, and city or country. Then, type of business organization. Check lang natin yung type of business organization. Then, type of business ownership. For self-employed, either franchise pa siya, license, distributor, original franchisor. Depende sa inyo. Then, yung position, then work email address, kahit wala na yan. Yung position na lang. Then, gross monthly income.
i-check na lang natin dito yung estimated monthly income natin. Then, yung address ng ating employer, kailangan yan, city, barangay, country, zip code. Ayan. Then, kahit wala na yung telephone number ng ating employer, kahit wala na yung mobile number nila. Select the contact detail to be used for correspondence. Saan natin gustong kontakin? Sa present, permanent, or office? Check na lang natin yan. Then, sa kind of industry, i-check nyo na lang kung saan kayo nabibilong. Then, ito naman yung details ng ating spouse. Kung tayo ay married, isusulat lang dito yung first name, middle name, last name. Kung merong TIN ID, kung anong gender, then date of birth, place of birth, civil status, citizenship, personal email address. Kasi isi-CC din yung inyong spouse. Then yung residence address ng inyong spouse. Also, the same lang kung anong hiningin details sa inyo, ganun din yung hihingin kay spouse. Yun, isusulat lang din niya dito. Then after that, sign in signature na lang kayo dito sa lower part. Leave it blank na lang yung other boxes. Ako na lang bahala dyan. Then, let's proceed na sa next slide. Etong 1904. Sa 1904 naman, this is for documentary purposes. Sulatan nyo lang yan ang details nyo and ayan, sign in signature na lang kayo dito sa taxpayer authorized representative. Ayan. Pag ikaw naman na may co-buyer, meron tayong additional form na pipilapan which is itong BIS for co-buyer. The same lang kung anong hininging mga details sa inyo kanina, ganun din yung isusulat ng mga co-buyers. Ito yung, for example, meron kang partner, hindi pa kayo kasal. So, serve as co-buyer siya. Kasi yung apelido niya is hindi pa ginagamit kay husband. Or else, kung gusto nyo co-buyer yung anak nyo na above 18 years old, pwede siya dito. Pag below 18 years old, kailangan ng quick claim. So, mag-iiba yung other charges. So, hindi namin masyadong recommend pag below 18 years old. So, case-to-case basis siya. Yan, pag may mga co-buyer. Or let's say, may kaibigan kayo na gusto nyong co-buyer, dito siya sa co-buyer details. Ayan. Isusulat lang din niya kung anong details ang hiningi sa inyo kanina. Then, sign-in signature lang siya dito sa lower part. Kung marami kayong co-buyer, tag-iisa lang sila ng ganito. Yan. So, that's it for today's vlog. Kung meron pa kayong question, feel free to ask me. Thanks for watching.